Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, high-powered firearms isinuko sa Marawi City sa pinalakas na disarmament drive. 278.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam, 2 dayuhan arestado sa Quezon City drug bust. Bagong travel request ihahain ni VP Sara, dating Speaker Romualdez, inisyuhan ng precautionary hold departure order. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ilang high-powered firearms ang isinuko sa Philippine Army sa Barangay Kapantaran, Marawi City noong April 21 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa loose firearms sa Lanao del Sur. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Eugene Flores, commander ng 4th Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army, ang turnover sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons o SALW Management Program. Katuwang ang mga lokal na opisyal kabilang si Municipal Mayor Piagapo, Ali Sumandar. Kabilang sa isinuko ang 3 M16 rifles, 2 M1 carbine, 1 M2 carbine, caliber .45 pistol, 1 rocket-propelled grenade at rifle grenade. Ayon sa militar, bunga ito ng pinaigting na community engagement at koordinasyon sa mga barangay upang hikayatin ang voluntaryong pagsuko ng armas. Dagdag pa ng Army na mahalaga ang disarmament upang mapigilan ang karahasan at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Mahigit 278.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam, habang 2 Chinese ang arestado sa joint operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP sa Quezon City noong April 21. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga suspect sa Barangay Balingasa matapos ang buy-bust operation bandang 10:22 p.m. Nasamsam sa operasyon ng tinatayang 41 kilos ng hinihinalang shabu na nakalagay sa tea bags at travel boxes. Narecover din ang mobile phones, travel documents, isang sasakyan at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Ayon sa pulisya, patunay ito ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maghahain ng panibagong travel request si Vice President Sara Duterte matapos magbago ang kanyang plano dahil sa umano'y kawalan ng katiyakan sa paglabas ng bansa. Ayon sa kanya, bagamat inaprubahan ng Office of the President ang biyahe sa ilang bansa mula April 23 hanggang May 15, ipinagpaliban niya ito at nagpasalamat sa last-minute issuance ng kanyang travel authority. Kaya kinailangan niyang humiling ng mas mabilis na proseso sa susunod na aplikasyon. Samantala, kinumpirma ng kampo ni Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na nananatili siya sa Pilipinas kasunod ng precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan 7th Division gabi ng April 22. Iginiit ng kanyang abogado na dumaan siya sa tamang proseso para sa plano ng medical trip sa Singapore at itinangging may balak itong tumakas. Ang kautusan ay batay sa investigasyon ng mga reklamo ng plunder, direct bribery, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at money laundering sa mambabatas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.